بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. Mga kapatid sa Islam, mga kaibigan, nandito tayo muli upang tatalakayin ang tauhid, ang kaisahan ng Diyos. Ang tauhid sa literal na kahulugan ay ang pagsasaisa. Sinasabi, wahaddishi shay, isa-isa mo ang bagay. Gawin mo itong isa at paniwalaan mong iisa ito. Ang tauhidullah, pagsasaisa sa Allah o kaisahan ng Allah, ay sa pamamagitan ng paniniwala sa kaisahan ng Allah at pamumukod tangi niya sa kanyang pagkapanginoon, kanyang mga pangalan at mga katangian, at paniniwala sa makatwid at paniniwala na siya ang Panginoon, ang nagmamay-ari at ang karapat-dapat sa pagsamba. Sa makatwid, ang tauhid ay ang pagbubukod tangi sa Allah sa lahat ng nauukol sa Kanya, tulad ng pagsambang binigkas o ginagawa. Ito ang saligan ng Islam at buhat dito nagmula ang lahat ng Kanyang mga patakaran, mga alituntunin, mga kautusan at mga pagbabawal. Ang tauhid ay nahahati sa tatlo: Tauhid ar-Rububiyyah, Tauhid al-Uluhiyyah, Tauhid al-Asma wa Sifat. Una, Tauhid ar-Rububiyyah, ang kaisahan sa pagka-Panginoon. Ito ay ang paniniwala na ang Allah ang tanging lumikha sa sangkatauhan at ang tanging nagbibigay ng biyaya sa kanila, bumubuhay at bumabawi ng buhay nila. O kaya sabihin natin, ang pamumukod tangi ng Allah sa kanyang mga gawain, halimbawa ang paniniwala siya lamang ang tagapaglikha at tagatustos. Ito ay tinatanggap ng mga sinaunang musyrik, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng may inaangkang relihiyon, tulad ng mga Hudyo, mga Kristiyano, mga Saiba, ginagawang pangkat o sikta na nagmula sa mga Hudyo at mga Kristiyano at ng mga pagano. At walang tumatanggi sa tauhid na ito kundi ang mga sinaunang Dahriya, mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ang patunay sa Tauhid ar-Rububiyyah ay dapat sabihin sa mga mangmang na hindi naniniwala sa pagkaroon ng Panginoon, tunay na hindi matanggap ng may matinong kaisipan ang pagkaroon ng lagda na walang lumagda, at gawa na walang gumagawa, o nilikha na walang lumikha. Kabilang sa hindi mapagtatalunan ay na kapag ikaw ay nakakita ng isang karayom, ay matitiyak mo na ito may tagagawa. Kaya papaano pa lamang ang malaking sang sinukob na ito, na ikinamamangha ng isipan at ikinalilito ng mga pag-iisip, lumitaw na walang tagapaglitaw, at naisaayos na walang tagapagsaayos. Ang lahat ng mga nasa sansinukob, gaya ng mga bituin at mga ulap, mga kidlat at mga kulog, mga disyerto at mga karagatan,
gabi at araw, mga kadiliman at mga liwanag, mga kahoy at mga bulaklak, jin at tao, anghel at hayop at iba pang uri ng nilikha na hindi mabibilang ng bilang, na hindi matatakdaan ang bilang, ay nagsasalita ng walang nagpalitaw na siyang nagpaluwal mula sa kawalan? O Allah, hindi ito masasabi ng sinumang may kakarampot na pag-iisip o katiting na pangunawa. Sa madaling salita, ang mga katibayan sa pagkapanginoon ng Allah ay hindi kayang bilangin. Sinabi ng Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nilikha ba sila mula sa wala o silang mga tagapaglikha? At-Tur, aya talata 35. At sinabi pa niya, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ang Allah ang tagapaglikha ng lahat ng bagay at siya ang tagapangasiwa sa bawat bagay. Az-Zumar, talata 62. Ang patunay na nito sa pagkaisipang katibayan, sa isang kwento tungkol kay Abu Hanifa, nawa ay kahabagan siya ng Allah, ay naisalaysay na may isang pangkat ng mga pilosopo na nagnais na makipagtalakayan sa kanya hinggil sa tauhid ar-rububiyya. Kaya nagsabi siya sa kanila, sabihin ninyo sa akin, bago tayo mag-usap tungkol sa paksang ito, ang tungkol sa isang barko sa ilog Tigrin sa Iraq. Ito ay naglalayag at kusang napupuno ng pagkain, karga at iba pa. Kusang nagbabalik, dumadaong, nagdidiskarga at bumabalik. Ang lahat na ito ay nangyayari nang walang isa mang mga siwa sa barko. Kaya nagsabi ang mga pilosopo, ito ay imposible. Hindi ito mangyayari kailanman. Kaya nagsabi siya sa kanila, kung ito ay imposible sa isang barko, papaano na lamang sa buong sansinukob na ito magmula sa itaas at ibaba nito? Ang ganitong kwento ay naikwento rin mula sa iba pa kay Abu Hanifa. Ang patunay sa pagtanggap at paniniwala ng mga musyrik sa tauhid ar-rububiyyah. Sinabi ng Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamun." Ang kahulugan sa Tagalog, at kung tinanong mo sila o Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino ang lumikha sa mga langit at lupa, tiyak na kanilang sasabihin ang Allah. Magkagayon, sabihin mo ang lahat ng papuri at pananalamat ay ukol sa Allah lamang. Subalit, ang higit na marami sa kanila ay hindi nakakaalam. Luqman, talata 25. At sinabi pa niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunna Allah. Faqul afala tattaqun? Fadhalikumullahu rabbukumul haqq. Famadha ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun." Ang kahulugan sa Tagalog, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang tumutustos sa inyo mula sa langit at sa lupa? O sino ang nagmay-ari sa pandinig at paningin? At sino ang magpapaluwal sa buhay mula sa patay at nagpapaluwal sa patay mula sa buhay? At sino ang nangangasiwa sa lahat ng bagay? At magsasabi sila ang Allah. Magkagayon, sabihin mo sa kanila, hindi ba kayo natatakot? Gayon ang Allah ang totoong Panginoon ninyo sa makatwid. Ano pa ang susunod sa katotohanan, hindi ang pagkaligaw. Kaya papaano po kayong nalilihis? Yunus chapter 31 talata 32. At sinabi pa niya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun
na khalaqahunna al-azizul alim. At talagang kunting tinanong mo sila kung sino ang lumikha sa mga langit at lupa, tiyak na kanilang sasabihin, nilikha ang mga iyon ng Al-Aziz, ang nananaig, at Al-Alim, ang maalam. Az-Zuhruf 3:9. Paalaala, ang Tauhid ar-Rububiyah ay hindi nagpapasok sa relihiyong Islam maliban kung kasama nito ang Tauhid al-Uluhiyah.